Manugang, ibigay mo na ang card dito at iingatan ko para sa iyo. Hindi ligtas na hawak mo ang ganyang kalaking pera. Iyon ang unang salita ng aking biyenang babae 3 oras lamang pagkatapos ng kasal. Hindi pagbati, hindi pagtatanong, kundi isang kamay na nakaabante hinihingi ang aking ATM card na naglalaman ng 35 milyong piso na dote. Puno ang sala ng bahay ng asawa ko ng mga kamag-anak ng sandaling iyon. Lahat sila ay kakatapos lamang kumain sa handaan at masayang nag-uusap. Ngunit nang sabihin ng biyenang babae ang mga salitang iyon, biglang tumahimik ang silid sa isang sandali. Nakatayo ako roon, nakasuot pa rin ng aking baro ng kasal na hindi pa naipapalit. Hawak ko ang isang malaking pulang sobre at sa loob nito ay ang ATM card na ibinigay ng aking ina sa kasal sa harapan ng lahat. Malinaw na sinabi ng aking ina, ito ang pera na ipinundar ko buong buhay para sa anak ko, para may maipangtanggol ka sa anumang mangyari. Ngumiti lamang ako noon. Naisip ko na malayo ang inaasahan ng ina ko, ngunit 3 oras lamang ang lumipas at naunawaan ko na kung bakit niya ginawa iyon. Lumapit ng mas malapit ang biyenang babae. Matamis ang boses ngunit matalas ang mga mata. Ibigay mo sa akin, ang bahay na ito mula pa noon ay ako ang namamahala ng pera bago ka pa man masanay dito. Ang lahat ng tingin sa silid ay napunta sa akin. Ang aking asawa, ang lalaking kakasampa lamang sa harap ng altar at nanumpa na poprotektahan niya ako habang buhay, ay nakatayo lamang sa tabi ko at tahimik. Tumingin ako sa kanya, iniwasan niya ang aking tingin. Napakaliit na sandali iyon, ngunit sapat upang maunawaan ko na nag-iisa ako. Muli na namang iniabot ng biyenang babae ang kanyang kamay. Ibigay mo na, hindi na malambot ang boses niya sa pagkakataong iyon. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre, lahat ng kamag-anak ay nanonood. Ilan sa kanila ay nagsimulang bumubulong. Talagang mayaman pala ang manugang ng bahay na ito. 25 milyong piso na dote. Dapat na nga lang na ang biyenan ang mag-ingat. Inilabas ko ang ATM card. Ngumiti ng tagumpay ang biyenang babae. Ngunit nang halos kunin na niya ito, inilagay ko ang card sa aking bag. Natulala ang buong silid. Nagkunot noo ang biyenang babae. Anong ginagawa mo? Ngumiti ako ng magaan. Kaya ko na itong ingatan. Ang mga salitang iyon ay parang isang posporo na itinapon sa isang bariles ng pulbura. Agad na nagbago ang mukha ng biyenang babae. Ano ang sinabi mo? Tumaas ang kanyang boses. Manugang na bagong dating at hindi ka pa nagtitiwala sa biyenan, ilang kamag-anak ang sumuporta agad. Ang mga babae ngayon talaga, may asawa na at nagtatago pa ng sariling pera, hindi pumayag na ingatan ng pamilya ng asawa. Nanatili akong nakatayo. Mabilis na tumibok ang aking puso, ngunit kalmado ang aking mukha. Lumingon ako sa aking asawa. Ano ang palagay mo? Nahiya siya. Ibigay mo na lang muna sa nanay. Tumingin ako sa kanya ng ilang segundo at biglang lumitaw sa aking isip ang sinabi ng aking ina bago ang kasal. Anak, minsan kailangan mong obserbahan kung paano nila tinatrato ang iyong pera para malaman mo kung paano nila ikaw tinatrato. Bahagya akong tumango at nagsabi, sige, nabigyan ng hininga ang buong silid. Agad na iniabot ng biyenang babae ang kanyang kamay, ngunit hindi ko ibinigay sa kanya ang card. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang banking app, pinindot ang ilang hakbang at saka nilock ang card. Pagkatapos ay direkta akong tumingin sa mata ng biyenang babae at mahinahon na nagsabi, ingatan man pero hindi na maaring mag-withdraw mula sa card na ito ngayon. Natahimik ang buong silid. Dumalugong mata ang biyenang babae. Ano ang sinabi mo? Ngumiti ako. Nilako na ang card. Walang nagsalita sa ilang segundo. Pagkatapos ay sumuntok ang biyenang babae sa mesa. Manugang na ganyan ang gagawin. Nagulat din ang aking asawa. Anong ginawa mo? Umangat ako ng balikat. Hakbang sa kaligtasan lamang iyon. Itinuro ng biyenang babae ang kanyang daliri sa aking mukha. Bastos ka pa. Ang bahay na ito ay wala pang manugang na naglakas loob na gumawa ng ganyan. Nananatili akong kalmado dahil sa sandaling iyon iisa lamang ang naiisip ko. Nagsimula pa lamang ang laro. Nang gabing iyon, bumalik ako sa kwarto ng bagong kasal sa katahimikan. Hindi nakipag-usap sa akin ang asawa ko. Bumuntong hininga lamang siya
ginawa mo itong malaki. Hindi ako nakipagtalo. Nagtatanong lamang ng isang katanungan, sa palagay mo ba ang nanay mo ay gustong ingatan ang pera o gustong kumuha ng pera? Hindi siya sumagot. Kinabukasan, nagising ako ng 6:00. Patuloy na nanginig ang aking telepono, isang tawag, 2, 10, saka daan-daang missed calls. Lahat mula sa pamilya ng asawa ko. Hindi pa ako nakakaunawa ng nangyayari nang muling nanginig ang telepono. Sa pagkakataong iyon ay ang asawa ko na. Nasa ibaba siya ng bahay. Apurado ang kanyang boses. Bumaba ka agad. May malaking problema na. Mahinahon akong nagtanong. Anong nangyari? Nagsabi siya ng isang bagay na napatawa ako. Gusto ng nanay ko na i-unlock mo ang card ngayon din. Tiningnan ko ang screen ng telepono. May 107 missed calls na noon. Tumayo ako sa harap ng salamin. Dahan-dahang sinuklay ang aking buhok at ngumiti. Isang napakagaan ng ngiti at marahil na nagsabi, nagsisimula na ang magandang dula. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Mas marami pang tao sa sala ng bahay ng asawa ko kaysa kagabi. Hindi lamang ang biyenang babae at asawa ko, kundi pati na rin ang mga tiyuhin, tiyahin, at halos kalahati ng pamilya ng asawa ko, lahat naghihintay sa akin. Nang makita nila akong bumababa, agad na tumayo ang biyenang babae. Namula ang kanyang mukha sa galit. Bumaba ka na pala? Mahinahon akong humila ng upuan at umupo. Anong nangyari, nanay? Ang aking tanong ay nagdulot ng kaguluhan sa buong silid. Agad na nagsalita ang isang tiyahin. Nagkukunwari ka pa na hindi mo alam? Manugang na naglalak ng card at hindi ibinibigay sa biyenan. Anong itsura mo na? Umiling ang isa pang tiyuhin. Ganyan talaga ang mga babaeng mula sa mayayamang pamilya. May asawa na ngunit nagtatago pa ng sariling pera. Ang asawa ko ay nakatayo sa tabi ko na may tense na ekspresyon. Hinila niya ang upuan at umupo sa tabi ko. Mahinahon na nagsabi, i-unlock mo na ang card. Sasagutin natin ito pagkatapos. Lumingon ako sa kanya. Bakit ka nag-aalangan? Siya ay nataranta. Dahil sa alituntunin, bahagya akong ngumiti. Anong alituntunin? Walang sumagot. Suntok ng biyenang babae sa mesa, alituntunin ng bahay na ito. Ang pera sa bahay ay nasa pamamahala ko, direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Ngunit ito ay pera ng dote ko. Agad na nag-ingay ang buong silid. Manugang na naglakas loob, talagang kapal ng mukha. Ang bahay na ito ay wala pang ganyang nangyari. Itinuro ng biyenang babae ang kanyang daliri sa aking mukha. Marinig mo ito. Nang maging manugang ka na ibig sabihin ay miyembro ka na ng pamilyang ito. Ang pera mo ay pera na rin ng pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ay nagpanatiling tahimik sa akin ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagtatanong ako ng mahinahon, paano kung magdiborsyo ako? Natulala ang buong silid. Walang nag-isip na maglalagom loob akong sabihin iyon. Isang araw lamang matapos ang kasal, agad na lumingon sa akin ang asawa ko. Ano ang sinabi mo? Nagangat ako ng balikat. Nagtatanong lamang ako ng hypothetical, ngunit nagsimula ng magbago ang mga mata ng biyenang babae. Tiningnan niya ako na parang muling sinusuri ang aking pagkatao. Hindi na ako ang mapagpakumbabang manugang na kagabi. Ibinaba niya ang kanyang boses. Manugang, gusto lamang akong tumulong na ingatan ito. Ang pera, malaki iyon, at hindi ligtas na hawak mo. Tumango ako. Tama, hindi maliit ang 35 milyong piso. Pagkatapos ay nagtatanong ako, ngunit bakit nagmamadali? 3 oras pa lamang matapos ang kasal at hinahabol na ang card, walang sumagot. Tiningnan ko ang bawat tao sa silid, at pagkatapos ay natigilan ang aking tingin sa asawa ko. Alam mo ba ang tungkol dito ng maaga? Nagulat siya. Anong alam? Binuksan ko ang isang larawan sa aking telepono at inilagay sa mesa. Lahat ng kamag-anak ay tumingin. Ito ay isang kontrata ng deposito para sa pagbili ng bahay na nagkakahalaga ng 24 milyong piso. Ang pangalan ng mamimili ay ang biyenang babae ko. Ang petsa ng pagpirma ng kontrata ay 3 araw bago ang kasal. Natahimik ang buong silid. Nagulat ang asawa ko. Saan ito nanggaling? Mahinahon akong sumagot, nagkataon lamang na makita ko. Agad na tumayo ang biyenang babae, tinitiktikan mo ako.
Unang beses na tinawag niya ako ng pangalawang tao, nananatili akong nakaupong walang kailangan na magsiyasat, kailangan lamang magtanong ng kaunti. Direkta akong tumingin sa kanya. Ang bahay na iyon, plano mong gamitin ang aking pera ng dote para bayaran ito, tama ba? Natulala ang buong silid. Lumingon ang asawa ko sa kanyang ina. Nanay, totoo ba ito? Naumid ang biyenang babae. Ilang segundo ang lumipas, pagkatapos ay malakas na sumigaw siya. Ano, sa hinaharap ay magiging pag-aari rin ng pamilya ito, ang manugang na mag-aambag ay anong masama doon? Biglang tuminawa ako, isang napakaliit na tawa, ngunit nagpalalamig sa buong silid. Tumayo ako, hawak ang aking telepono at direktang tumingin sa biyenang babae. Nakakalungkot talaga, nagkunot noo siya. Ano ang nakakalungkot? Ngumiti ako. Ang pera na ito ay hindi kasing daling kunin tulad ng inaakala mo. Nagngit-ngit ang biyenang babae. Ano ang gusto mo? Tumingin ako sa paligid ng silid sa bawat tao at mahinahon na nagsabi, gusto ko lamang makita kung gaano katagal na magtatanghal ang bahay na ito. Nanginig muli ang aking telepono. Isang mensahe mula sa bangko. Tiningnan ko ang screen at ngumiti. Isang ngiti na nagpabilis ng tibok ng aking puso dahil ang dula ay lumipat na sa ikalawang yugto. Itinanghal ko ang aking ulo at tumingin sa biyenang babae at mahinahon na nagsabi ng isang bagay na nagpaputi sa kanya. Nakalimutan kong sabihin, ang 25 milyong piso na ito ay hindi lahat ng pera ko. Namatay ang buong silid. Ang buong sala ay napatahimik. Lahat ng tingin ay napunta sa akin pagkatapos ng mga salitang iyon. Ang 35 milyong piso na ito ay hindi lahat ng pera ko. Walang nagsalita sa ilang segundo, ngunit malinaw kong nakita ang pagbabago sa bawat mukha, pagkagulat, pag-aalinlangan at kasakiman. Ang unang nag-react ay ang aking biyenang babae. Pikit mata siyang tumingin sa akin, puno ng pagdududa ang kanyang boses. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko agad sinagot. Dahan-dahan lamang na kinuha ang baso ng tubig sa mesa at uminom ng kaunti at saka nagsalita. Ang ibig kong sabihin ay simple lamang. Ang 25 milyong piso ay pera ng dote mula sa nanay ko. Ang sarili kong pera ay ibang usapin. Ilang kamag-anak agad na nagbubulong. Ganito pala kayamanan ng batang ito? Dote lamang iyon at 12 milyong piso? Nagpanalo ng ginto ang pamilya na ito. Narinig ko ang lahat, ngunit nagkunwari akong hindi nakarinig. Nagsalita na ang asawa ko sa sandaling iyon, apurado ang kanyang boses. Mayroon ka pang sariling pera? Lumingon ako sa kanya, isang napakakalmadong tingin. Hindi ka kailanman nagtatanong, naumid siya. Sa katunayan, sa loob ng 2 taon na nagmamahalan kami, hindi siya kailanman nagtatanong kung magkano ang pera ko, ngunit lagi siyang nagsasabi ng isang bagay. Hindi ko binibigyang halaga ang material na bagay. Noon ay naniniwala ako. Ngayon ay naiisip ko lamang, nakakatawa. Nagtiklop ng mga braso ang biyenang babae sa kanyang dibdib. Kung ganyan ay sabihin mo ng tuwiran, magkano ang pera mo? Ang tanong na iyon ay nagpapatahimik sa buong silid habang naghihintay. Ngumiti ako. Hindi ko na matandaan, ng eksakto, agad na nagsalita ang isang tiyuhin. Hindi matandaan? Hindi matandaan ang pera? Tumango ako. Oo, dahil nakakalat ito sa maraming lugar. Muli na namang nag-ingay ang silid. Hindi na matagpuan ng biyenang babae ang kanyang pagpipigil. Lumapit siya sa akin, sabihin mo ng malinaw. Magkano? Tumingin ako sa kanya ng ilang segundo at saka nagsabi ng napakamagaan na paraan, marahil ay mahigit 150 milyong piso. Isang sigaw na ang lumalabas sa silid. May halos nahulog ang baso ng tubig, may bumukas ang bibig ng malawak. Ang asawa ko ay nakatayo na parang hindi makakilos. 150 milyong piso. Nauutal siya. Nagangat ako ng balikat. Humigit kumulang iyon. Sa katunayan ay ibinaba ko pa ang halaga. Ngunit ang halagang iyon lamang ay sapat na upang mawala ang katahimikan ng buong silid. Direkta na ngayong tumingin sa akin ang biyenang babae. Hindi nagalit ang kanyang tingin kundi nagkakalkula, isang napakamalinaw na pagkalkula. Bigla na lamang ay nagbago siya ng tono, manugang. Malinaw na lumambot ang kanyang boses. Pala ay mali ang aking pagkakaunawa sa iyo.
Nagulat ang buong silid. Ilang minuto lamang ang nakakaraan ay tinawag niya akong pangalawang tao, ngayon ay manugang na ulit. Hindi ako nagsalita, nanonood lamang siya habang nagtatanghal siya. Hinila niya ang upuan at umupo ng mas malapit sa akin. Malambot ang boses niya. Sobrang init ko kahapon, kaya nagsalita ako ng masama. Huwag mong itago sa puso. Halos napatawa ako. 10 minuto lamang ang nakakaraan ay tinawag niya akong pangalawang tao. Ngayon ay, huwag mong itago sa puso. Nagbago rin ang asawa ko sa kanyang saloobin. Lumambot ang kanyang boses. Huwag ka nang magalit sa nanay, magkasama tayo kaya. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Sa puso ko ay biglang may naramdam na lamig. Pati ang mga tao ay kayang magbago ng ganito kabilis. Basta marinig lang ang salitang pera, agad din na pumunta ang isang kamag-anak. Tama iyon. May pera ka kaya ang tulong sa pamilya ay walang masama doon. Isa pang tiyuhin ang tumango. Sa hinaharap ay magiging pag-aari pa rin iyon ng mag-asawa. Nagtanong ako, talaga? Malakas na tumawa ang lalaki. Siyempre naman, paano naman makapipinsala ang pamilya ng asawa sa manugang? Dahan-dahan akong lumingon sa bawat tao sa silid at saka nagsabi ng isang napakamagaan na paraan. Kung hindi ko ibibigay ang pera, anong mangyayari? Muli na namang naging malamig ang kapaligiran. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ng lahat. Nagkunot-noo ang biyenang babae. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtiklop ako ng mga braso. Nagtatanong lamang. Ang pera ko, may karapatan akong ingatan ito, tama ba? Ilang tao ay nagsimulang mabigo. Nagsimulang umusal ang isang tiyahin. Sobra naman talaga ang pag-iisip ng manugang na ito. Isang tao pa ang nagsabi ng mababa ngunit marinig ko, mayaman ngunit kuripot. Lumingon ako sa kanila. Kuripot, walang sumagot, bumuntong hininga ako. Sa totoo lang ay hindi ako makipagdamot, ngunit gusto kong malaman ang isang bagay. Direkta akong tumingin sa biyenang babae. Kahapon kung wala akong pera, paano sana tayo? Ang tanong na iyon ay nagpahinto sa kanya. Nagpatuloy ako. Kung isang ordinaryong babae lamang ako, walang 35 milyong piso na dote, walang karagdagang 100 milyong piso, maaari mo bang tratuhin ako ng ganito? Tahimik ang buong silid. Nagbukas ang asawa ko ng bibig para sabihin ang isang bagay, ngunit nanatiling hindi nagsasalita. Huminga ng malalim ang biyenang babae. Pinag-iisipan mo ng sobra, ang pamilyang ito ay hindi binibigyang halaga ang pera. Sa sandaling iyon, may boses na lumabas mula sa dulo ng silid. Kung hindi binibigyang halaga ang pera, bakit kukuhanin ang 35 milyong piso? Agad na lumingon ang lahat. Ang nagsalita ay ang tiyuhin ng asawa ko. Isang kalalakihang nasa katanghalian ng buhay na bihirang magsalita. Agad na sumigaw ang biyenang babae. Anong sinabi mo? Nag-angat ng balikat ang tiyuhin. Ang totoo lang sinasabi ko. Lahat sa bahay ay alam kung ano ang plano mong gawin sa pera ng bata. Namatay ang kapaligiran. Namutla ang biyenang babae. Tumahimik ka, ngunit nagpatuloy pa rin ang tiyuhin. Kamakalawa ay inihayag mo pa sa akin na nakapag-asawa ng mayamang manugang kaya hindi na mag-aalala sa pagbili ng bahay. Agad na nagkaingay ang buong silid. Nagulat ang asawa ko. Totoo ba iyon, nanay? Nanginig sa galit ang biyenang babae. Sinisira mo ba ang aming pamilya? Nakatayo akong tahimik na nagmamasid sa lahat. Kawili-wili, sa kaunting presyon lamang ay nagsimulang lumitaw ang katotohanan. Tumayo ako, sige na. Lahat ay tumingin sa akin, nagsabi ako na hindi na ako gustong mag-away pa. Ang pera ko ay iingatan ko na lamang. Agad na sumigaw ang biyenang babae, hindi maaari. Lumingon ako sa kanya, ang tingin ko ay kalmadong halos malamig. Bakit hindi? Naumid siya ng 1 segundo, 2, pagkatapos ay nagsabi siya, dahil ikaw ay miyembro ng pamilya. Biglang natawa ako. Miyembro ng pamilya, lumingon ako sa buong silid. Miyembro ng pamilya na 3 oras matapos ang kasal ay hinahabol na ng pera, walang naglakas loob na magsalita. Hinawakan ng asawa ko ang aking kamay, magsalita tayo ng pribado. Tumingin ako sa kanya, dito na lang sabihin natin. Umiling siya, hindi, labas muna tayo. Nag-isip ako ng ilang segundo at saka tumango. Lumabas kami sa balkonahe.
Nang masara na ang pinto, agad na nagsalita ng mababa ang asawa ko. Huwag ka nang magpalubha pa, pera lamang naman iyon. Tumingin ako sa kanya, pera lamang. Tumango siya. Oo, marami kang pera. Ang tulong sa pamilya ko ay anong masama doon? Biglang lumamig ang aking puso. Kung nag-asawa ka ng isang mahirap na babae, paano? Nag-aalangan siya. Naiiba iyon. Ngumiti ako. Naiiba paano? Bumuntong hininga siya. Huwag ka nang magtanong pa. Ibigay mo na lamang ang pera at lahat ay magiging maayos. Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata at saka nagtatanong ng isang bagay na nagpahinto sa kanya. Pinakasalan mo ako dahil sa akin o dahil sa pera? Agad siyang nagsabi, dahil sa iyo. Tumango ako. Mabuti. Kinuha ko ang aking telepono, pinindot ng ilang hakbang at nagsabi, kung ganoon mula ngayon ay hindi mo na makikita ang pera. Nagulat siya. Anong ginawa mo? Ngumiti ako. Inilipat ko. Namutla siya. Inilipat saan? Tumingin ako sa kanya. Isang tingin na kalmadong halos nakakatakot. Sa lugar na hindi maaaring mahawakan ng sinuman sa bahay na ito. Sa loob ng sala, hinihintay pa rin ng biyenang babae, ngunit hindi niya alam na ang laro ay lumipat na sa bagong antas. At sa pagkakataong ito ako na ang may hawak. Huwag na huwag mong itanong kung nasaan na ang pera. Halos humiyaw ang asawa ko nang makita niyang may ginawa akong ilang hakbang sa telepono. Binaluktot ko lamang ang screen, inilipat ko na. Namutla siya. Anong ibig mong sabihin? Sumandal ako sa barandilya ng balkonahe at tumingin sa daan sa harapan ng bahay. Maingay pa rin ang umaga gaya ng dati. Dumadaan ang mga sasakyan. Maririnig ang mga boses ng tao mula sa malayo. Lahat ng bagay ay normal. Ang bahay lamang sa likod ko, ang kumukulo dahil sa pera. Lumingon ako sa kanya. Gusto mo bang malaman talaga? Tuloy-tuloy siyang tumango. Siyempre naman, iyon ay aming pera bilang mag-asawa. Bahagya akong nagkunot noo. Aming pera? Nagpumilit siyang magsalita. Oo, matapos ang kasal ay magiging pangkalahatan na ang pera, di ba? Tumingin ako sa kanya ng ilang segundo. Sa puso ko ay biglang naramdaman ang kakatawang bagay. 2 taon na nagmamahalan. Hindi siya kailanman nagtatanong kung magkano ang pera ko, ngunit isang umaga lamang ay nagsimula na siyang magsalita tungkol sa pangkaraniwang pera. Bumuntong hininga ako. Alam mo ba? Sa katunayan ay inisip ko na ito bago pa man ang kasal. Nagulat siya. Bago pa man ang kasal. Tumango ako. Oo, matagal na. Nagkunot noo siya. Anong sinasabi mo? Nanahimik ako ng sandali na parang tinitimbang kung sasalita pa o hindi. Sa huli ay direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Naaalala mo ba ang unang pagkikita ng nanay mo at aking ina? Tumango siya. Naaalala. Maarte si ate. Bahagya akong ngumiti. Hindi maarte kundi maingat. Hindi pa rin siya nakakaunawa. Nagpatuloy ako. Nang umuwi ka noon, nagtatanong ang aking ina ng isang bagay. Naging curious siya. Anong tanong? Tumingin ako sa malayo. Nagtatanong si nanay kung tiyak na iniibig ka niya dahil sa kanya at hindi dahil sa kanyang pera. Agad na nag-react siya. Hindi siya kailanman ganyan. Nagangat ko ang kamay upang pigilin siya. Alam ko iyon sasabihin mo dahil noon ay sinabi ko rin iyon. Bahagya siyang huminga ng mahinahon. Naaalala. Nagpatuloy ako. Ngunit hindi naniwala ang aking ina. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Anong sinabi niya? Dahan-dahan akong sumagot. Sinabi ni nanay kung ang isang tao ay tapat siya ay hindi magbibigyang halaga sa pera. Nanahimik siya. Nagpatuloy ako. Kaya ni naman nagmungkahi ang aking ina ng isang bagay. Nagsimula na siyang mabalisa. Anong bagay? Direkta akong tumingin sa kanya. Isang pagsubok. Naging mabigat ang kapaligiran sa balkonahe. Nilunok niya ang kanyang laway. Ibig mong sabihin tumango ako? Oo, ang kasal na ito ay hindi lamang kasal. Ito ay isang pagsubok din. Namutla ang kanyang mukha. Hindi ka nagbibiro, tama ba? Umiling ako. Hindi. Binuksan ko ang aking telepono at ipinahayag sa kanya ang isang mensahe. Mensahe mula sa aking ina na ipinadala ngayong umaga. Binasa niya
ang bawat salita. Kung tapat sila, malalaman mo. Kung masakim sila, malalaman mo rin. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Kaya ang 35 milyong piso na dote, tumango ako, bahagi ng pagsubok, nauutal siya, at ang 100 milyong piso kaninang umaga, ngumiti ako, ganoon din, umatras siya ng isang hakbang. Inagbitag ka sa aking pamilya. Umiling ako. Hindi, binibigyan ko lamang ang lahat ng pagkakataon na ipakita ang sarili nila. Sa loob ng sala, nagsimulang tumatawid ang boses ng biyenang babae. Anong pinag-uusapan nila ng ganyan katagal? Sabihin sa kanya na i-unlock na ang card ngayon din. Lumingon ang asawa ko sa loob at saka lumingon ulit sa akin. Ang kanyang tingin ngayon ay hindi na katulad ng dati, hindi na malambot, hindi na kalmado, takot na lamang. Sabihin mo sa akin ang katotohanan, ang pera ay nandoon pa rin sa account, tama ba? Nanahimik ako ng ilang segundo at saka bahagya akong umiling. Hindi, namatay siya. Hindi ibig sabihin nito, dahan-dahan akong nagsalita. Inilipat ko sa ibang account. Hindi sa akin. Humiyaw siya. Sa kanino? Tumingin ako sa kanya. Isang napakakalmadong tingin. Sa abogado, naging patay ang kanyang titig. Abogado, tumango ako. Oo. Bago pa man ang kasal, humingi na ng tulong ang aking ina sa isang abogado. Nagsimula na siyang pakiramdam na mabilis na titibok ang puso niya. Anong klase ng kasunduan? Sinabi ko ang bawat salita. Kasunduan para sa proteksyon ng ari-arian bago ang kasal. Namutla ang kanyang mukha. Hindi maaari. Tumingin ako sa kanya. Maaari at epektibo na ito mula ngayong umaga. Nanginig ang kanyang boses. Anong epekto? Sinabi ko. Kung sa loob ng 48 oras, matapos ang kasal ang pamilya ng asawa, ay gumawa ng anumang aksyon na naglalayong agawin o pilitin ang ari-arian ng manugang, ang buong halaga ng pera ay ililipat sa Legal Protection Fund. Tumingin siya sa akin na parang hindi makapaniwala sa aking sinasabi. Nagbibiro ka ba? Tumango ako. Seryoso ako. Sa loob ng sala, muli na namang sumigaw ang biyenang babae. Sabihin na sa kanya na i-unlock na ang card. Lumingon ang asawa ko sa pinto at pagkatapos ay lumingon ulit sa akin. Ang kanyang tingin ngayon ay puno ng pagkabalisa. Alam mo ang pinaka nakakatawang bagay? Umiling siya, nanginig ang boses niya. Ano? Ngumiti ako. 48 oras lamang ang kailangan ng iyong pamilyang huwag hawakan ang pera ko para hindi sana ito mangyari. Nakatayo siyang parang nakalagay sa semento. At sa sandaling iyon, biglang inabutan ang pinto ng balkonahe at binuksan ng malakas. Lumabas ang biyenang babae, namumula ang mukha sa galit. Tapos na ba kayo? Itinuturo niya ang kanyang daliri sa akin, i-unlock na ang card, ngayon din. Tumingin ako sa kanya at mahinahon na nagsabi ng isang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. Paumanhin po, nanay, ngunit huli na. Nanatiling nakatayo ang biyenang babae ng ilang segundo pagkatapos ng aking sinabi. Lumingon siya sa akin at pagkatapos ay sa kanyang anak. Puno ng pagdududa ang kanyang tingin. Huli na ibig sabihin nito, ang asawa ko ay hindi pa rin nakakabalik. Nauutal siya. Nanay, ang pera, nailipat na. Biglang naging malamig ang kapaligiran. Nagkunot noo ang biyenang babae. Inilipat saan? Walang sumagot. Nagsimulang mawalan ng pasensya siya. Tinatanong ko, nasaan na ang pera? Mahinahon akong tumingin sa kanya. Sinabi ko na, sa abogado, 1 segundo, 2, pagkatapos ay biglang natawa siya, isang tawang puno ng paghamak. Abogado, akala mo ba nasa pelikula ka? Pera ang pera mo, sinundan man iyon ng sinuman, maaari pa ring i-withdraw. Umiling ako, hindi sa pagkakataong ito. Nagsimula siyang mabigo. Ano ang ibig mong sabihin? Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata dahil ang account na iyon ay nakalock na ayon sa legal na kasunduan. Agad na lumingon ang asawa ko sa akin. Nakalock ibig sabihin nito, mahinahon kong ipinaliwanag. Sa loob ng unang 48 oras matapos ang kasal, kung may senyales ng pagpilit sa ari-arian, itatago ng abogado ang buong halaga ng pera. Unti-unting namumutla ang mukha ng biyenang babae. Gaano katagal na itatago? Nagangat ako ng balikat. Marahil ay ilang buwan,
marahil ay ilang taon, o hanggang sa may desisyon ang korte, suntok niya ang barandilya. Napakawalang hiya ng batang ito. Umungal ang sigaw na natapilan ang buong bahay. Sa loob ng sala, agad na tumakbo palabas ang lahat ng kamag-anak. Anong nangyari? Na-unlock na ba? Lumingon ang biyenang babae, namumula ang mukha, nailipat na ng pera, nagulat ang buong grupo. Nailipat na, nailipat saan? Nagsabi ng mababa ang asawa ko, nanginig ang boses. Sa abogado. Agad na sumabog ang bahay, humiyaw ang isang tiyahin. Diyos ko, 135 milyong piso, nawala na pala? Nagulat din ang isa pang tiyuhin. Baliw ba ang batang ito? Bakit ibinigay sa abogado ang pera? Nakatayo pa rin akong doon, mahinahon na tumingin sa lahat. Kakaiba, kagabi lamang. Masaya silang nagtawanan sa kasal. Ngayon dahil lamang sa pera, lahat ay nalantad na ang tunay na mukha. Direkta na ngayong lumakad ang biyenang babae sa harapan ko. Itinuturo niya ang kanyang daliri sa akin, nanginig sa galit. Niloloko mo ba ako? Umiling ako. Hindi. Ipinoprotektahan ko lamang ang sarili ko. Nagngit-ngit siya. Iprotektahan. Iyon ay iyong pera. Tumango ako. Oo. Dahil pera ko, kaya may karapatan akong gawin ito. Sumigaw siya. Pinawala mo ang pera ng buong pamilya. Nagkunot noo ako. Buong pamilya. Ang pera ko ay paano naging pera ng buong pamilya? Ang tanong na iyon ay nagpahinto sa kanya, ngunit pagkatapos ng ilang segundo ay agad na nagbago ang kanyang tono. Dahil ikaw ay manugang, ang manugang ay dapat mag-alagaan sa pamilya ng asawa. Biglang natawa ako. Kung ganoon ay may tanong ako sa nanay, nagmasim siya. Ano? Dahan-dahan akong nagsabi. Kung wala akong pera ngayon, magiging ganito ba ang pakikitungo ng nanay sa akin? Walang sumagot. Walang naglakas loob sumagot. Nanahimik ang biyenang babae ng ilang segundo at saka nagsabi siya ng isang bagay na talagang nagpabigo sa akin. Kung wala kang pera, bakit pa ikakasal? Namatay ang balkonahe. Kahit ang asawa ko ay itinaas ang ulo para tingnan ang kanyang ina. Nanay, anong sinasabi mo? Ngunit wala siyang pakialam. Nakatitig pa rin siya sa akin. Hindi kami nagtatanggap ng mga walang kwenta. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa aking mukha. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman ko ang kaluwagan. Sa wakas ay nasabi na ang katotohanan. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Pagkatapos ay lumingon ako sa aking asawa. Ganoon din ba ang palagay mo? Hindi siya sumagot. Ang kanyang tingin ay nakatungo na lamang sa sahig. Ang katahimikang iyon ay nagpaliwanag ng lahat. Huminga ako ng malalim at nagsabi ng napakakalmadong paraan. Kung ganoon, mabuti. Nagkunot noo ang biyenang babae. Ano ang mabuti? Tumingin ako sa kanya dahil hindi na rin ako nag-iisip na manatili dito ng matagal. Natulala ang balkonahe. Mabilis na lumingon sa akin ang asawa ko. Anong sinasabi mo? Tumingin ako sa kanya. Sinasabi ko na aalis na ako. Nagulat siya. Dahil sa pera lamang ba? Umiling ako. Hindi, dahil sapat na ang nakita ko ngayon. Naging mabigat ang hangin na walang paghinga. Pagkatapos ay biglang nagyabang na, ngumiti ang biyenang babae. Akala mo ay paalis ka na lang ng ganyan. Nagkunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Nagkumpleto siya ng mga braso. Nag-asawa ka na sa aking anak. Ang pera mo ay pera na rin ng pamilyang ito. Tumingin ako sa kanya at nagsabi ng isang bagay na nagpahinto sa lahat. Kung magdiborsyo ba tayo? Agad na humiyaw ang asawa ko. Hindi maaari, ngunit lumingon na ako at papasok na sa loob ng silid. Tumirang dumiretso sa kwarto ng bagong kasal, binuksan ang maleta at nagsimulang mag-ayos ng mga gamit. Sa ibaba ng bahay, nagsimulang marinig ang mga sigaw, boses ng biyenang babae, boses ng asawa ko, boses ng mga kamag-anak, lahat ay naghalo sa isa't isa. Ngunit wala akong pakialam, tiniklop ko lamang ang bawat damit at inilagay sa maleta. Sa sandaling iyon, nanginig ang aking telepono, isang mensahe mula sa abogado. Binuksan ko ito, isang maikling linya lamang. Lahat ay handa na. Kapag nagpasya ka na, maaari nating simulan agad.
Tiningnan ko ang mensahe ng ilang segundo at saka bahagya akong ngumiti. Dahil ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang ngayon. Hinila ko ang zipper ng maleta. Ang tunog nito ay napakamaliit, ngunit sa kwarto ng bagong kasal ng sandaling iyon ay napakamalinaw na maririnig. Kagabi pa lamang ay puno ang kwarto ng mga bulaklak ng kasal, mga balon at mga kandila. Ang kama ay may pulang kumot pa rin. Ang dekorasyon sa pader ay hindi pa naaalis, ngunit pagkatapos ng isang gabi, lahat ay ganap na nagbago. Lumingon ako sa buong kwarto sa isang huling pagkakataon. Hindi malungkot, hindi nagsisisi, maliwanag lamang ang pakiramdam. Sa ibaba ng bahay ay naririnig pa rin ang mga sigawan. Nanay naman, huwag mong sabihin iyon ay boses ng asawa ko. Agad na sumusunod ang boses ng biyenang babae. Mali ba ang sinabi ko? Hindi ka ngayong magagastos ay kasal para saan pa? Mahinahon akong huminga. Sapat na ang mga salitang iyon. Hinila ko ang maleta papunta sa pinto. Sa sandaling iyon ay biglang binuksan ng marahas ang pinto ng kwarto. Nakatayo ang asawa ko doon, humahangos. Anong ginagawa mo? Tiningnan niya ang maleta, namutla ang kanyang mukha. Aalis ka ba talaga? Tumango ako. Oo, pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Pag-usapan nating muli. Maaari ba? Umupo ako sa dulo ng kama. Anong gusto mong sabihin? Nanahimik siya ng ilang segundo at saka nagsabi, ang nanay ko ay sobrang mainit ang ulo kaninang umaga. Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy siya. Alam mo iyon, ang matatanda minsan ay nagsasalita ng lampas sa normal. Tumingin ako sa kanya. Ikaw naman, nataranta siya. Ako naman, dahan-dahan akong nagtanong, pinakasalan mo ako dahil sa akin o dahil sa pera? Ang tanong na iyon ay nagpanatiling nakatayo siyang hindi gumagalaw. Hindi siya agad sumagot, nakatungo lamang sa sahig. Ang katahimikang iyon ay nagtagal ng ilang segundo, ngunit para sa akin ay sapat na katagal. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Agad siyang nagsabi, hindi iyon ang inaakala mo. Tinanong ko, kung ganoon ano iyon? Huminga siya ng malalim. Mahal kita, ngunit ang pera ay mahalaga rin. Biglang natawa ako, isang napakamaliit na tawa, ngunit sa puso ko ay may isang bagay na namatay. Nagmadali siyang magpatuloy. Marami kang pera. Kung tulungan mo ang aking pamilya ng kaunti, anong masama doon? Tinanong ko, tulong o ibigay ng lahat? Nanahimik siya. Tumayo ako. Nang sinabi mo iyon, mayroon ka na ring sagot. Hinawakan niya ang aking kamay. Huwag kang umalis. Tumingin ako sa kanyang kamay at mahinahon na hinugot. Alam mo ba ang pinaka nakakatawang bagay? Nagtataka siya. Ano? Sinabi ko, kung hindi hinabol ng iyong pamilya ang pera ngayong umaga, hindi sana ako gumawa ng kahit ano. Nagkunot noo siya. Anong ibig mong sabihin? Binuksan ko ang aking telepono at ipinahayag sa kanya ang isang file. Ang pamagat ay prenuptial agreement. Binasa niya ng mabilis ang ilang linya at napaluwad ang kanyang mga mata. Kung namuhay tayong maayos ng 6 na buwan, ang 135 milyong piso ay magiging pinagsamang ari-arian ng mag-asawa. Natulala siya. Totoo ba ito? Tumango ako. Totoo. Iyon ang orihinal na plano ng aking ina. Naupo siya sa upuan, hawak ang ulo ng 2 kamay. Diyos ko, 6 na buwan lamang ang kailangan. Tumingin ako sa kanya. Oo, 6 na buwan lamang. Itinaas niya ang ulo para tingnan ako. Puno ng pagsisisi ang kanyang tingin. Mayroon pa ba tayong pagkakataon, tama ba? Umiling ako. Wala na. Nagulat siya. Bakit? Sinabi ko. Dahil ang kasunduang iyon ay nakansela na. Namutla siya. Nakansela? Tumango ako. Nang hinihingi ng iyong pamilya ang pera, naging mabigat ang kapaligiran sa silid. Nagsimulang usal-usal siya. 135 milyong piso dahil sa 35 milyong piso. Hinila ko ang maleta papunta sa pinto. Mabilis siyang nakatayo. Saan ka pupunta? Sinabi ko. Umuwi. Nagmadali siyang hadlangan ng pinto. Hindi maaari. Nagkunot noo ako. Bakit? Nagsabi siya nang mababa ngunit puno ng takot ang boses.
Kung aalis ka, mababaliw ang nanay ko. Tumingin ako sa kanya. Iyon ay hindi na aking pag-aalalahanin. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking mga balikat. Kasal tayo kahapon. Hindi ka maaaring umalis ng ganyan. Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Mali ang inaakala mo. Nagkunot noo siya. Anong mali? Sinabi ko ng dahan-dahan, hindi ako aalis. Nagtatapos ako. Natulala siya. Ibig sabihin, binuksan ko ang aking telepono at ipinahayag sa kanya ang isang email. Ang paksa ay petisyon para sa diborsyo. Ang tatanggap ay ang aking abogado. Nakatayo siyang parang patay. Ipinadala mo na talaga. Tumango ako. Oo. Sa sandaling iyon, mula sa ibaba ng bahay ay narinig ang boses ng biyenang babae. Nasaan na ang bata? Sabihin sa kanya na bumaba na. Tumingin ako sa asawa ko sa isang huling pagkakataon at nagsabi, alam mo ba ang pinakanakakalungkot na bagay? Naging malungkot ang kanyang boses. Ano? Ngumiti ako. Hindi iyon ang pera. Hinila ko ang maleta papunta sa pinto. Ang hindi mo kaya ay maghintay ng 48 oras lamang at nang binuksan ko ang pinto at lumabas, hindi ko alam na ang pinakamalaking sikreto ng aking pamilya ay malapit ng malantad. Hinila ko ang maleta pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay maririnig ng malinaw sa magulo na bahay. Puno pa rin ng tao ang sala. Nandoon pa rin ang mga kamag-anak ng asawa ko, nag-uusap, nangangamba at nagagalit. Ngunit nang makita nila akong lumabas na may maleta sa kamay, biglang napatahimik ang lahat. Ang tiyahin ang unang nag-react. Saan pupunta ang bata? Agad na tumayo ang isa pa. May maleta. Lumingon ang biyenang babae nang makita ang maleta. Naging matigas ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo? Bumaba ako sa huling baitang ng hagdan. Uuwi na ako. Agad na nag-ingay ang buong silid. Uuwi na, kasal pa lang kahapon. Baliw na ba ang batang ito? Lumapit ang biyenang babae sa harapan ko. Itinuturo niya ang maleta. Ilagay mo iyon. Umiling ako. Hindi. Nagngit-ngit siya. Akala mo ay papaluin-paluin ka dito, gustong pumunta at umalis. Mahinahon akong tumingin sa kanya. Hindi ko inaakala iyon. Ngunit hindi rin naman akala ko na ganito ang magiging kahihinatnan dito. Ang aking sinabi ay nagpabigo sa ilan sa mga kamag-anak. Agad na nagsalita ang isang tiyuhin. Manugang na nagsasalita ng ganyan. Malaki at maliit ay dapat marunong ng paggalang. Lumingon ako sa kanya. Paggalang? Walang sumagot. Tinanong ko ng mahinahon. Anong paggalang iyon? Hinihiling ng pera ng manugang 3 oras matapos ang kasal. Walang naglakas loob na sumagot. Bumababa na rin ang asawa ko sa hagdan. Tumingin siya sa maleta. Apurado ang kanyang boses. Huwag kang umalis. Tinanong ko. Bakit? Lumingon siya sa buong silid na puno ng tao at saka nagsalita ng mababa. Pag-usapan natin ng pribado. Umiling ako. Hindi na kailangan. Agad na sumigaw ang biyenang babae. Hindi siya aalis. Lumingon ako sa kanya. Mahinahon ang aking tingin na halos walang emosyon. Bakit? Nagkumpleto siya ng mga braso. Dahil manugang ka ng bahay na ito. Bahagya akong ngumiti. Hindi na matagal. Nagkunot noo siya. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ang email na ipinadala ko kanina at inilagay sa harapan niya. Nag-file na ako ng petisyon para sa diborsyo. Natulala ang buong silid. Ilang tao ang bumukas ng bibig ng malawak. Diborsyo, kasal pa lang kahapon. Hinawakan ng biyenang babae ang telepono. Binasa ang ilang linya at namumula ang kanyang mukha. Magagawa mo ba ito? Itinapon niya ang telepono sa mesa. Hindi ako papayag. Nag-angat ako ng balikat. Hindi na kailangang pumayag ang nanay. Nagmasim siya. Akala mo ba ay madali ang diborsyo? Tumingin ako sa kanya. Madali o mahirap? Ang aking abogado ang bahala. Ang aking sinabi ay nagpahinto sa kanya. Abogado ulit ang abogado. Tumango ako. Oo. Sa sandaling iyon, may tunog ng sasakyan mula sa labas ng bakuran. Isang tunog, pagkatapos ay 2. Agad na lumingon ang lahat ng nasa sala. Lumabas sa bintana ang isang kamag-anak at saka biglang sumigaw, Diyos ko, mamahaling sasakyan.
agad na lumipat ang atensyon ng lahat. Sa labas ng bakuran ng pamilya ng asawa ko, 2 maitim na sasakyan ang huminto, isang mamahaling sedan at isang malaking SUV. Mga sasakyang karaniwan ay hindi nagpapakita sa makitid na daang ito. Nagbukas ang pinto ng sasakyan, bumaba ang isang lalaking nakasuot ng formal na damit, sinundan ng 2 iba pa. Nakatayo sila sa harap ng bakuran, tumingin sa loob ng bahay. Nagkunot noo ang biyenang babae. Sino iyon? Walang nakaalam, ako lamang ang nakaalam. Binuksan ang bakuran, pumasok ang lalaking nakasuot ng formal na damit, maayos ang kanyang boses. Maaari ko bang malaman kung nandito si Camille? Lumakad ako ng isang hakbang. Ako iyon, mahinahon siyang tumango. Naparito kami para sunduin kayo. Nagtataka ang buong silid. Saan kukuha? Hindi sumagot ang lalaki. Ibinigay niya sa akin ang isang sobre. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang papel. Isang linya lamang. Hinihintay ka ng nanay. Bahagya akong ngumiti at tiklop-tinaklop ang papel. Tinitingnan ng biyenang babae ang mga sasakyan sa labas ng bakuran. Tinanong niya, sino iyon? Hinila ko ang maleta ng nanay ko. Muli na namang nag-ingay ang buong silid. Ano ang ginagawa ng nanay niya na may ganong sasakyan? Mukhang bodyguard ang mga taong iyon. Narinig ko ang lahat, ngunit nagkunwari akong hindi nakarinig. Nagsabi na ang asawa ko, hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi mo pa sinabi kung ano ang trabaho ng nanay mo. Tumingin ako sa kanya, hindi ka kailanman nagtatanong. Nilunok niya ang kanyang laway. Kung ganoon sino ang nanay mo? Nanahimik ako ng ilang segundo at saka nagsabi ng isang bagay na nagpahinto sa buong silid. Presidente, walang nakakaunawa. Nagkunot noo ang biyenang babae. Presidente ng ano? Tumingin ako sa kanya at mahinahon na nagsalita. Presidente ng korporasyon na pinagtatrabahuhan ng asawa mo. Namatay ang buong silid. Namutla ang asawa ko. Hindi. Imposible. Tumingin ako sa kanya at nagsabi ng isang bagay na halos hindi siya makatayo. Ang korporasyong iyon ay sa nanay ko. Ang korporasyong iyon ay sa nanay ko. Pagkatapos ng aking sinabi, namatay ang sala. Walang nagsalita, walang gumalaw. Lahat ay tumingin lamang sa akin na parang nakarinig ng isang bagay na hindi mapaniniwalaan. Ang unang nag-react ay ang asawa ko. Umatras siya ng isang hakbang, namumutla. Hindi, imposible. Nanginig ang kanyang boses. Ang korporasyong sinasabi mo, tumingin ako sa kanya. Ang korporasyong pinagtatrabahuhan mo ngayon, nauutal siya, ang kumpanya sa Malate. Tumango ako. Oo. Natulala ang buong silid. Ilang kamag-anak ay nagsimulang mag-usap ng mababa. Ang kumpanyang iyon ay malaki. Narinig ko na ang presidente ay isang babae. Ang babae ay nanay niya pala. Nakatayo pa rin ang asawa ko doon, patuloy na umiiling. Hindi ko kailanman narinig na sinabi mo iyon. Mahinahon akong sumagot, hindi ka kailanman nagtatanong. Ang aking sinabi ay nagpahinto sa kanya nang hindi magsalita. Ang biyenang babae ngayon ay hindi pa rin ganap na nakakaunawa. Lumingon siya sa anak. Ang kumpanya sa Malate ay ano? Lumingon ang asawa ko sa kanya, halos nawalan ng boses. Ang kumpanyang pinapasukan ko, nanay. Ang aking sinabi ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng sala. Natulala ang biyenang babae. Ano? Lumingon siya sa akin. Puno ng pagkalito ang kanyang tingin. Nagbibiro ka. Tama ba? Tumango ako. Hindi. Nagsimula siyang huminga ng mabilis. Ikaw ay nanlilinlang sa akin. Tama ba? Hindi ako sumagot. Tumingin lamang sa labas ng bakuran. Ang 2 sasakyan ay nakatayo pa rin doon. Ang lalaking nakasuot ng formal na damit ay nakatayo pa ring naghihintay. Lahat ay napakamalinaw na. Nagsimulang mag-usap ng mababa ang isang kamag-anak. Diyos ko, ang batang ito, anak pala ng presidente. Bumukas ang bibig ng tiyahin, kaya naman sinabi niyang mahigit 150 milyong piso ang pera. Ang biyenang babae ngayon ay nagsimulang manginig ang mga kamay. Lumingon siya sa anak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo ba ito?
Ibinaba ng asawa ko ang kanyang ulo, halos hindi maririnig ang kanyang boses. Oo, sumabog ang buong silid. Diyos ko, hindi ko inakala ito. Yung mga tao nakakatawang mang-iinsulto sa akin ay tumingin sa akin ngayon ng ganap na ibang tingin, isang tingin na halo ang takot at pagsisisi. Ang biyenang babae ay umatras ng ilang hakbang. Naupo siya sa upuan parang nawalan ng lakas ang dalawang binti. Parang hindi pa rin siya makapaniwala sa katotohanan. Ilang araw lamang ang nakakaraan ay naisip niyang magkakaroon siya ng manugang na may daladalang 12 milyong piso. Umangat siya at tumingin sa akin. Bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Tumingin ako sa kanya. Hindi ko kailanman itinago. Walang nagtatanong lamang. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Diyos ko. Nagsalita na rin ang asawa ko ngayon, mabagal na lumapit sa akin. Lumingon siya sa maleta at nagsabi, Camille, nagsalita siya ng apurado, para pag-isipan nating muli, maaari ba? Ang buong silid ay agad na tumingin sa kanya, alam nilang lahat kung ano ang iniisip niya. Kung aalis si Camille, hindi lamang mawawala ang asawa, kundi mawawala rin ang lahat ng pagkakataon. Nanahimik ako ng ilang segundo at saka nagtatanong, gusto mong mag-usap muli dahil sa akin o dahil sa kumpanya ng aking ina? Agad siyang nagsabi, dahil sa iyo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay walang naniwala sa sala, kahit siya mismo ay alam niyang ang sagot na iyon ay wala ng halaga. Sa sandaling iyon, biglang tumayo ang biyenang babae. Lumapit siya ng mabilis sa harapan ko. Inakala ko na sisigawin niya ako ngunit hindi. Hinawakan niya ang aking kamay at nagbago ang kanyang boses. Manugang? Nagulat ang buong silid. Nagpatuloy siya, sobrang mainit ko ngayon, kaya nagsabi ako ng masama, huwag mo itong itago sa puso. Ilang kamag-anak ang nagkasabay na tumango. Tama iyon. Ang pamilya ay magpatawad. Halos napatawa ako. Isang oras lamang ang nakakaraan ay sinabi niya sa akin na walang kwenta ako. Mahinahon akong hinugot ang aking kamay mula sa kanya. Nanay, nagsabay na tumingin ang lahat sa kanya. Mahinahon kong nagsalita. Narinig ko na ang mga salitang iyon. Naging matigas ang kanyang mukha, natulala ang buong silid. Tumingin ako sa kanya. Kung wala kang pera, kasal ka para saan pa? Naging matigas ang kanyang mukha, nanahimik ang buong silid. Hinila ko ang maleta papunta sa pinto. Nagmadaling tumakbo ang asawa ko. Camille, nagsabi siya ng mariin, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Lumingon ako sa kanya, isang kalmadong tingin na nagpahinto sa kanya. Nagsabi siya ng mababa, kung aalis ka, mawawalan ako ng trabaho. Tumingin ako sa kanya. Kaya ba? Tuloy-tuloy siyang tumango. Alam mo kung gaano kahalaga ang kumpanyang iyon sa akin. Nanahimik ako ng ilang segundo at saka nagtanong. Nang sabihin mo kanina na dapat magbigay ako ng pera sa iyong pamilya, iniisip mo ba ako? Naumid siya, hindi makasagot. Mahinahon akong huminga. Ikaw lamang ang iniisip mo. Sa sandaling iyon, may sigaw na narinig mula sa likod. Hintayin niyo. Lumingon lahat. Ang ina ng asawa ko ay tumakbo palabas. Malikha ang kanyang buhok, puno ng pagkabalisa ang kanyang mukha. Tumakbo siya sa harapan ko at biglang lumuhod. Namatay ang buong bakuran. Diyos ko, anong ginagawa niya? Natulala ang mga kamag-anak sa likod, walang naniwala sa kanilang mga mata. Ang babaeng ilang oras lamang ang nakakaraan ay nagtawag sa akin ng walang kwenta ay ngayon ay nakaluhod sa harapan ko. Nagmadali ang asawa ko. Bumangon po kayo nanay. Sinubukan niyang tulungan itayo ngunit itinulak niya ang kanyang kamay. Tumingin siya sa akin, nanginig ang kanyang boses. Manugang, patawarin mo ako. Nakatayo akong walang nagsasalita. Nagpatuloy siya. Mali ang ginawa ko ngayon. Huwag kang magalit, huwag kang umalis. Ilang kamag-anak din ang lumabas. Oo nga, iyon ay pamilya. Magpatawad na tayo. Mali lang ang pag-unawa. Tumingin ako sa kanila. Mali lang ang pag-unawa, ilang oras lamang ang nakakaraan ay gusto nilang kunin ang 135 milyong piso ko. Ngayon ay tinatawag na itong mali lang ang pag-unawa. Nagtanong ako ng mahinahon, Nanay, itinaas niya ang ulo. Oo. Sabihin mo. Nagtanong ako, kung wala akong pera,
Luluhuran mo ba ako? Ang tanong na iyon ay nagpahinto sa kanya na parang nabaog, walang nagsalita, walang naglakas loob magsalita. Nakatayo ang asawa ko sa tabi, namumutla, alam niya ang sagot. Tumingin ako sa kanya ng ilang segundo at saka nagsabi, hindi ko kailangan ng ganyang paghingi ng tawad. Nanginig ang kanyang boses, kung ganoon anong gusto mo? Mahinahon akong sumagot, gusto ko lamang umalis. Agad siyang nagulat, hindi maari. Kung umalis ka, hindi ko malalaman kung ano ang sasabihin ko sa lahat. Bahagya akong ngumiti. Hindi mo naisip iyon kanina. Sa sandaling iyon, may maririnig na malalim na tunog ng sasakyan. Lumingon ang buong daanan. Isang itim na Mercedes ang dahan-dahang huminto sa harap ng bakuran. Naging mabigat ang kapaligiran. Nagbukas ang pinto ng sasakyan, lumabas ang isang babae. Nagsusuot siya ng cream na suit, tuwid ang postura, matalas ang mga mata. Sa isang tingin lamang ay malalaman mong sanay siyang mag-utos, hindi sanay magsunod. Napatahimik ang buong daanan. Agad na nagpugay ang lalaking nakasuot ng formal na damit kanina. Ma'am, lumapit ako ng isang hakbang. Kamusta po, nanay? Natulala ang buong pamilya ng asawa ko. Tiningnan ako ng aking ina, mula ulo hanggang paa, natigil ang kanyang tingin sa maleta. Tinanong niya, okay ka lang ba? Tumango ako. Okay. Lumingon siya sa bahay sa likod ko, naging malamig ang kanyang tingin. Sinabi na sa akin ng abogado ang lahat. Nilunok ng asawa ko ang kanyang laway. Nanay, sinubukan niyang magsalita ngunit hindi niya alam kung paano tatawagin ang aking ina. Nanay ng asawa o ma'am ng presidente. Sa huli ay nagpugay na lamang siya, pasensya na po. Tumingin sa kanya ang aking ina, mahinahon ang kanyang tingin. Para saan ang paghingi ng tawad? Nauutal siya, dahil sa nangyari ngayon. Nanahimik siya ng ilang segundo at saka nagsabi ng isang bagay na nagpalalamig sa buong pamilya ng asawa ko. Hindi kita sisisihin. Nagulat ang asawa ko. Talaga po? Nagulat din ang troop ng Human Resources. Tumango ang aking ina. Oo, ang trabaho ay trabaho, ang pamilya ay pamilya. Narinig iyon ng asawa ko, halos huminga na siya nang mahinahon, bumaba ang kanyang mga balikat na parang naibaba ang malaking bato. Ngunit hindi pa tapos ang aking ina. Nagpatuloy siya, ngunit nagkunot-noo naman ang asawa ko. Ang korporasyon ay hindi ka napapayagan sa posisyon mo ngayon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ibig sabihin nito, binuksan ng pinuno ng Human Resources ang isang papel at isinulid ito sa kanya, utos para sa paglilipat ng trabaho. Binasa niya, unti-unting namumutla, bagong posisyon, branch sa lalawigan, bodega at logistics. Mahigit 600 kilometro mula sa lungsod, ang sahod ay mananatili, ngunit ang trabaho ay ganap na magbabago. Itinaas niya ang ulo, ma'am, ang bagay na ito. Mahinahon ang aking ina, magaling kang manggawa ngunit kailangan ng kumpanya ng tao doon. Alam ng asawa ko na hindi ito tsansa, ngunit alam din niya na hindi siya maaaring tumutol dahil sa papel na iyon ay isang legal na desisyon. Hawak niya ang papel, bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay, sa kanyang isipan ay lumitaw ang mga larawan ng kasal kahapon, mga bulaklak sa kasal. Sing-sing, ngiti ko. Pagkatapos ay ang eksena, nang lumuhod ang kanyang ina sa bakuran, saka ang sasakyan na umalis na. Sa loob ng 41 oras, ang kanyang buhay ay lumiko sa isang ganap na ibang direksyon. Tumayo ang aking ina, handa nang umalis. Bago siya umalis, huminto siya at tumingin sa kanya at nagsabi ng isang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. Ang pera ay maaaring mapakinabangan ulit, ngunit ang tiwala ay hindi. Lumabas siya sa silid, nagpinid ang pinto. Sa silid ay ang asawa ko at ang pinuno ng Human Resources na natitira. Nanatiling nakaupong matagal ang asawa ko, wala siyang sinasabi. Pagkaraan ng ilang sandali ay mahinahon na nagtanong, sa palagay mo ba ay babalik siya? Tumingin sa kanya ang pinuno ng Human Resources at saka umiling sa lahat ng nangyari. Kung ikaw ay siya, babalik ka ba? Ibinaba ng asawa ko ang kanyang ulo at hindi sumagot dahil alam niya ang sagot ay hindi. Sa parehong oras, sa aming bahay,
Nakaupo ako sa balkonahe ng ikatlong palapag, sa harap ko ay isang mainit na tasa ng tsaa. Bumababa ang aking ina, umupo sa tabi ko. Tinanong niya, "Gusto mo bang malaman kung ano ang sinabi ko sa kanya ngayon?" Bahagya akong ngumiti. "Hindi na kailangan." Tumingin siya sa akin, "Hindi ka mausisa." Umiling ako, "Hindi. Dahil para sa akin, lahat ay natapos na kahapon." Uminom ako ng isang higop ng tsaa, tumingin sa langit ng hapon at mahinahon na nagsabi, "Ang nakakalungkot lamang." Tinanong ng aking ina, "Anong nakakalungkot?" Ngumiti ako, tapat ako noon. 3 araw ang lumipas, ang hapon ng araw na iyon ay tahimik. Nakaupo akong nagbabasa sa sala nang pumasok ang katuwang sa bahay. "Miss Camille, may gustong makausap sa inyo sa labas." Itinaas ko ang ulo. "Sino?" Medyo nag-aalangan ang katuwang. "Ang pamilya ng dati niyong asawa." Mahinahon akong huminga. Alam ko na maaga o matagal ay darating sila. Inilagay ko ang libro. "Papasukin mo na sila." Ilang minuto ang lumipas, nagbukas ang pinto ng sala. Ang unang pumasok ay ang aking dating biyenang babae. Ngunit hindi na siya katulad ng araw na iyon. Wala na ang mamahaling damit, wala na ang mapagmataas na ayos. Suot niya ang isang simpleng damit, bahagyang namaga ang mga mata na parang naiyak. Sumunod ang aking dating asawa at 2 kamag-anak. Lahat ng 4 ay nakatayo sa may pintuan. Hindi na naglakas loob na pumasok ng malalim sa loob. Maluwag ang sala na nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng kahihiyan. Umupo akong tahimik sa sofa. May nangyari ba? Bahagya ang ulo ng dating asawa ko. Malungkot ang kanyang boses. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi ako nagsalita. Lumapit ang dating biyenang babae ko. Lumingon siya sa bahay. Puno ng pagkamangha ang kanyang tingin. Marahil iyon ang unang pagkakataon na nakita niya kung gaano kalayo ang pagkakaiba namin. Lumingon siya at tumingin sa akin. Pagkatapos ay biglang lumuhod. Napatahimik ang buong silid. Nagulat ang dating asawa ko. Nagmadaling tulungan itayo ng ina niya, ngunit itinulak niya ang kanyang kamay. Tumingin siya sa akin, nanginig ang kanyang boses, manugang. "Nagkamali ang nanay. Maaari mo ba akong patawarin?" Tumingin ako sa kanya, hindi galit, ngunit hindi rin naaantig. Pagod na lamang ang aking pakiramdam. Nagtanong ako ng mahinahon, "Naparito kayo dito para sabihin lamang iyon?" Umiling siya at saka nagsabi, "Sa bagay ng diborsyo, maaari mo bang pag-isipan ulit?" Ang dating asawa ko ay lumapit din ngayon. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-asa ang kanyang tingin. "Maaari ba tayong magsimula ulit?" Nanahimik ako ng ilang segundo at saka nagtanong, "Alam mo ba ang prenuptial agreement?" Tumango siya. "Alam." Nagpatuloy ako. "Kung namuhay tayong maayos ng 6 na buwan, ang 135 milyong piso ay magiging pangkaraniwang ari-arian ng mag-asawa." Namatay ang buong silid. Itinaas ng dating biyenang babae ang kanyang ulo. "Totoo ba iyon?" Tumango ako. "Totoo." Hawak niya ang kanyang ulo. "Diyos ko, 6 na buwan lamang." Bahagya ring ngumiti ng mapait ang dating asawa ko. Alam na niya kung gaano siya kamangmang. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang ulo para tingnan ako, mahinahon ang kanyang boses. "Camille, hindi siya pumunta dito dahil sa pera, pumunta siya dahil nagsisisi siya." Tumingin ako sa kanya. Nagsisisi siya dahil nawala ako o dahil nawala ang 135 milyong piso? Hindi siya nakasagot. Ang katahimikang iyon mismo ang sagot. Tumayo ako, lumapit sa bintana, tumingin sa hardin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon ako. "Alam mo ba ang pinakamalungkot?" Mahinahon siyang nagtanong. "Ano iyon?" Sinabi ko, "Kahit ngayon ay hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali." Natulala siya. Nagpatuloy ako. "Inakala mo na ang lahat ay nagsimula sa pera, ngunit hindi. Nagsimula iyon sa paggalang." Nanahimik ang buong silid. Ibinaba ng dating biyenang babae ang kanyang ulo. Hindi na siya naglakas loob na tumingin sa akin. Nagpatuloy ako. "Kung noong araw na iyon ay inrespeto lamang ninyo ako ng kaunti, ngayon ay mag-asawa talaga tayo." Bumuntong hininga ako at nagsabi, "Ngunit huli na ngayon." Nagkunot noo ang dating asawa ko. Alam niya na ito na ang huling sagot. Ibinaba niya ang kanyang ulo.
Naiintindihan ko na. Ang dating biyenang babae ay nanatiling nakayuko. Hindi nagsasalita. Lumapit ako ng malapit sa kanya at mahinahon na nagsabi, "Bumangon na po kayo, nanay." Itinaas niya ang kanyang ulo. Puno ng pag-asa ang kanyang tingin. "Pinatawad mo na ba ako?" Tumango ako. Hindi ako galit, ngunit hindi na rin ako makakabalik. Naunawaan niya. Sa pagkakataong iyon ay tunay na naunawaan. Dahan-dahan siyang tumayo, lumingon sa buong silid, isang beses pa, at saka lumipat ang kanyang haka-haka papunta sa pinto. Sumunod ang dating asawa ko. Bago lumabas sa pinto, huminto siya, lumingon sa akin at nagsabi ng isang bagay na nagpapatahimik sa buong silid. "Sa palagay ko ay hindi ako magtatagpo ng katulad mo sa buong buhay ko." Ngumiti ako. "Sana nga." Nagpinid ang pinto. Ang isang kasal ay opisyal na natapos. Nagpinid ang pinto. Naging tahimik ang sala. Nakatayo ako roon ng ilang segundo at saka dahan-dahan na umupo. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ng hapon ay mahinahon na nahuhulog sa hardin. Isang kasal na tumagal ng wala pang 48 oras ay opisyal na nagsara. Bumaba ang aking ina mula sa hagdan. Tumingin siya sa akin. "Okay ka pa ba?" Tumango ako. "Okay." Umupo siya sa tapat ko. Matagal na hindi nagsasalita ang dalawa namin. Sa huli ay mahinahon niyang nagtanong, "Nagsisisi ka ba?" Nag-isip ako ng kaunti at saka umiling. "Hindi." Kinuha ko ang tasa ng tsaa sa mesa. Ang init nito ay lumipat sa aking palad dahil maaga akong nakakita ng lahat ng bagay ng malinaw. Bahagya akong ngumiti ang aking ina. Minsan, ang pagkawala ng taong hindi karapat-dapat ay isang kapalaran. Tumango ako dahil alam ko na tama ang kanyang sinabi. At sa kabilang bahagi ng lungsod, ang dating asawa ko ay nagtitipon ng gamit. Magulo ang maliit na kwarto, puno ng mga maleta. Nakaupo ang kanyang ina sa kama, nanloloko. Hindi pa rin siya tanggap ng katotohanan. Ilang araw lamang ang nakakaraan ay naisip pa niya na magtataglay siya ng isang manugang na may kasama pang 12 milyong piso. Ngunit ngayon ay paalis na ang kanyang anak sa lungsod, pupunta sa isang branch na 600 kilometro ang layo, isang malayong lugar, walang mataas na gusali, walang magandang opisina, bodega lamang at mga tala. Mahinahon na nagtanong ang kanyang ina, "Kailangan mo talagang pumunta?" Tumango siya. "Oo." Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. "O kaya ay subukan mo pa." Nanahimik siya. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya. "Hindi na kailangan, nanay. Alam ko na tapos na ang lahat." Huminga siya ng malalim ang kanyang ina. Kung noong araw na iyon ay, ang sinabi niya ay natigil sa kalagitnaan. Dahil alam ng dalawa na walang kung noong araw, hinila ng dating asawa ko ang zipper ng maleta. Tumagas ang tunog ng tuyo at matigas. Tumingin siya sa buong kwarto at saka mahinahon na nagsabi, "Kung huminahon lamang tayo noon." Walang sumagot. Ngunit ang mga salitang iyon ay isang katotohanang huli na. 3 buwan ang lumipas. Ang aking buhay ay naging normal na muli. Nagsimula akong mamahala ng ilang maliliit na proyekto sa kumpanya ng aking ina. Isang umaga, nakatayo ako sa harap ng bintana ng opisina sa mataas na palapag, tumingin sa maingay na lungsod, nanginig ang telepono sa mesa, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito, isang linya lamang. "Nakarating na ako sa bagong branch. Malamig dito, ngunit sa palagay ko ay kailangan ko ang panahon na ito para maunawaan kung saan ako nagkamali. Naway maging masaya ka." Walang pangalan, ngunit alam ko kung sino ang nagpadala. Binasa ko ito at saka mahinahon na pinatay ang screen ng telepono at hindi sumagot. Hindi dahil sa galit ko, kundi dahil ang bawat kwento ay may sariling katapusan. Tumingin ako sa asul na langit sa labas ng salamin at bahagya akong ngumiti. Ang ilan sa mga tao ay pumapasok sa iyong buhay, hindi para manatili, kundi para magturo sa iyo ng isang aral. At ang aking aral ay napakasimple. Ang pera, yun ka ay, maaaring magbago ng saloobin ng isang tao, ngunit ang totoong karakter lamang ang makakahawak ng isang relasyon sa matagal na panahon. Kung iginagalang ka ng isang tao,
kahit wala kang anuman. Kapag mayroon ka na ng lahat, ay mananatili pa rin siya sa iyong tabi. Ngunit kung isang tao ay naghahanap lamang ng pera, kahit bigyan mo siya ng buong mundo, mas marami pa rin ang gusto niya. Mahaba ang buhay. Ang magkamali ng isang beses ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang hindi matuto ng kahit ano mula sa pagkakamaling iyon. Lumayo na ako sa bintana at lumabas ng opisina. Isang bagong kabanata ng buhay ay nagsisimula na.